anuman ang gawin ng Pilipinas, hindi ito kailanman maihahambing sa China. Ang matigas na pahayag na ito mula sa sikat na tagapagbalita ng China Central Television na si Li Wei ay nagdulot ng isang pandaigdigang pagyanig. Dahil sa pagkadismaya sa resulta ng pagraranggo ng mga pinakakinamumuhiang bansa sa mundo, determinado siyang magsagawa ng sarili niyang pandaigdigang survey. Ngunit ang naghihintay sa kanya sa Inglaterra, Amerika, Taiwan at Korea ay isang nakakagulantang na katotohanan. Paano kung ang katotohanang matutuklasan niya ay mas matindi pa kaysa sa isang simpleng pagraranggo? At ang huling paghaharap sa Pilipinas ang tuluyang magpapabago sa kanyang pananaw sa mundo. Noong taong 2025, isang independenteng organisasyon na dalubhasa sa pambansang survey at demografiya na tinatawag na World Population Review ang naglabas ng pagraranggo ng mga pinakakinamumuhiang bansa sa mundo. Ang mga resulta ay kapansin-pansin. Ang China ang nanguna sa unang posisyon, sinundan ng Amerika sa ikalawang puwesto at Russia sa ikatlo. Ang Pilipinas ay nasa ika-10 na ranggo. Ang nangungunang posisyon ng China ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Nagalit ang lokal na media. Maging sa loob ng istasyon ng telebisyon ay may mga boses na nagsasabing ito ay tiyak na isang pagkakamali. Bakit ang China ang pinakakinamumuhiang bansa sa mundo? Hindi maaaring mas mababa tayo sa Pilipinas o Korea. Si Li Wei, ang nangungunang tagapagbalita ng programang pangkasalukuyan sa CCTV China, ay hindi rin maitago ang kanyang pagkainis. Hindi ka pani-paniwala ang resultang ito. Personal akong mag-i-interview para patunayan na mali ang pagraranggo na ito. Ang kanyang mga superior na naniniwala sa kanyang mga salita ay ipinadala siya na may pakiusap na magdala ng magandang resulta. Ngunit ang katotohanang naghihintay kay Li Wei ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Ang setting ay ang TCTV, isang malaking istasyon ng telebisyon sa China. Sa mga nagdaang taon, nahaharap ang istasyon sa matinding pagbaba ng viewership. Pinag-iisipan ng producer ang isang mapanuksong espesyal na feature sa programa na may temang kontra Pilipinas upang akitin ang mga kabataan. Kung ipapalabas natin sa programa ang mga kritisismo laban sa Pilipinas, magiging panatag ang mga sponsor at maaaring asahan ang mataas na viewership. Sa pagkakataong iyon, ang pagraranggo ng mga pinakakinamumuhiang bansa sa mundo ay muling naglagay sa China sa unang puwesto. At ang nagmungkahi na siya mismo ang magsasagawa ng reportahe ay si Li Wei, isang matalinong tagapagbalita na may matinding damdaming kontra Pilipinas. Hindi maaaring ang China ang nangunguna. Tiyak na gawa ito ng Pilipinas. Ang malakas na damdaming kontra Pilipinas ni Li Wei ay malalim na konektado sa isang pangyayari noong kanyang kabataan. Ang kanyang ama ay isang nasyonalistang edukador. Paulit-ulit niyang ikinuwento kay Li Wei ang mga pinsalang dinanas ng kanilang pamilya noong digmaan. Makinig ka, Li Wei. Huwag na huwag kang maniniwala sa sinasabi ng mga Pilipino. Magalang lang silang humihingi ng tawad sa bibig, ngunit sa loob ng kanilang puso ay hindi nila iniisip na sila ay mali. Ang mga salita ng kanyang ama ay nakaukit sa murang isip ni Li Wei na nagpatibay sa kanya ng isang matinding saloobin ng paghaharap sa Pilipinas. Samantala, para sa China, ang pag-iral ng Korea ay isa ring salik na nais nilang gamitin. Ang relasyon sa pagitan ng China at Korea ay lalong lumalim simula nang maging normal ang diplomatikong relasyon noong 1992. Gayunpaman, patuloy ang mga tensyon dahil sa mga salungatan sa politika at kasaysayan tulad ng persepsyon sa kasaysayan, kultura at ang isyu ng Korea. Si Li Wei ang perpektong tagapagbalita para sa isang programang kontra Pilipinas at ang pagpuna sa Korea ay magiging matatag din at makakakuha ng rating. May magandang ideya ba tayo para magamit ang dalawang bansang ito? Sa pagkakataong iyon, muling nalagay ang China sa pinakamataas na ranggo sa listahan ng mga kinamumuhiang bansa. Tayong ang napili bilang pinakakinamumuhiang bansa sa mundo, hindi ito matatanggap. Kailangang gumawa ng isang bagay. Sa puntong ito, isa sa mga producer ng programa ang nagmungkahi ng isang matapang na ideya upang baligtarin ang sitwasyon. Kung gayon, bakit hindi natin papuntahin si Li Wei sa buong mundo at mangolekta ng mga papuri tungkol sa China?
Siyempre, papuntahin din natin siya sa Pilipinas at Korea. Kung pupurihin ng Pilipinas at Korea ang China, labis na matutuwa ang mga manonood. Kahit na may mga kritisismo laban sa China, kailangan lang nating i-edit at putulin ang magagandang bahagi at tapos na. Kaya, upang linisin ang dungis mula sa pagraranggo at mangolekta ng mga papuri, si Li Wei ay umalis patungo sa unang destinasyon, London, Inglaterra. Ngunit ang kanyang naranasan sa London ay mga di inaasahang boses tungkol sa China. Ang China ngayon ang ikalawang pinakamaunlad na bansa sa mundo, sunod sa Amerika. Dapat lang itong hangaan, walang dahilan para kamuhian. Palaging ipinagmamalaki ni Li Wei ang China at lubos na nagtitiwala sa kanyang bansa. Kaya, sa kanyang pagpunta sa London, ang nasa isip niya ay ang imahe ng mga Ingles na lubos na pumupuri sa China. Pagdating sa London, agad na dumiretso si Li Wei sa British Museum. Maraming turista mula sa iba't ibang panig ng mundo at makikita rin ang anino ng mga turistang Chino. Kita mo na? Sikat ang China. Ang marilag na palasyong pilak na may malaking arko ay mayroon ding mga gabay sa wikang Chino. Ipinapakita nito na maraming turista mula sa China. Sa ganitong kalapit na presensya, tiyak na gusto rin ng mga Ingles ang China. Lubos siyang natuwa sa kasiglahan ng London. Gayunpaman, isang nakakagulantang na pangyayari ang naganap sa isang marangyang cafe sa London. Sa isang magandang lokasyon, natanaw ang Ilog Thames, kumpiyansang nakipag-usap si Li Wei sa empleyado. "Hello, ako ay isang Chino. Maaari mo bang irekomenda ang masarap na pagkain?" Akala niya, kung sasabihin niyang Chino siya, tiyak na tatratuhin siya ng palakaibigan. Sa katunayan, iyon ang nasa isip ni Li Wei. Ngunit ang mukha ng empleyado na nooy nakangiti ay nagpakita ng pagkunot ng noo pagkarinig ng dalawang salitang Chino. Paumanhin, ngunit hindi kailangan ng aming cafe ng mga Chino. Nagpasya kaming huwag magserbisyo ng anuman sa mga Chino. Anuman ang i-order nila, maaari na po kayong umalis. Sa harap ng mga salitang hindi kapani-paniwala, si Li Wei ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. "Ha? Ano ang ibig mong sabihin? May nasabi ba akong bastos?" Habang sinisikap ni Li Wei na magtanong muli, isang lalaki na tila manager ang lumitaw sa kanyang harapan na may seryosong mukha. "Sobra-sobra na ang mga Chino sa inyo. Pasensya na, ngunit tinatanggihan namin ang lahat ng Chino. Huwag na huwag kayong lilitaw sa lugar na ito muli." Itinuro ng manager ang pinto at malakas na hiniling sa kanya na umalis. Ang mga kalapit na customer ay usisero ring sumusunod sa pangyayari. Ang babaeng Chino na iyon, ano na naman ang ginawa niya? Normal lang iyan. Ang mga bulong na iyon ay umabot sa kanyang pandinig. Nanginginig si Li Wei sa galit, ngunit hindi niya maaaring palakihin ang issue dito, kaya't tinitigan niya ang manager at umalis sa cafe. Sa huli, tinanggihan din siya sa iba pang mga cafe at maging sa isang restaurant ay ganoon din ang kanyang naging karanasan. Ang mga nakaraang customer na Chino ay dating malakas na nagreklamo sa kusina, kung minsan ay mabagal ang paglabas ng pagkain, kung minsan naman ay hindi nila gusto ang lasa at sa huli ay sinubukan pa nilang hindi magbayad. Mula noon, pinahihintulutan kaming tumangging magserbisyo sa mga customer na Chino. Ipinaliwanag ng manager ng restaurant na may pag-aalala. Sa shopping area, hindi rin naiiba ang saloobin. Ang mga customer na Sino ay madalas na humahawak ng mga produkto ng malakas. Naiirita kami. Dinudumihan nila ang fitting room at malakas na tumatawad sa presyo. Ang mga customer na Pilipino ay tahimik at magalang, kaya't lubos namin silang tinatanggap. Ang mga salita ng empleyado ng tindahan ay nagpabigat sa puso ni Li Wei. Bumili na lang siya ng sandwich at kape sa isang street vendor at naupo sa parke upang kumain ng may pagkabahala. Gayunpaman, ang nakakahiya na pangyayaring ito ay simula pa lamang. Ang post ni Li Wei sa social media tungkol sa pangyayari sa cafe ay nakakuha ng ganap na kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Normal lang na tanggihan ng cafe ang mga Chino sa London dahil ang mga Chino ay madalas na nag-iingay sa cafe, nagrereklamo ng kung ano-ano at humihingi pa ng libre. Talaga, dapat paalisin na ang lahat ng Chino mula pa sa immigration check. Sa pagdating pa lang nila ay masama na ang hangin. Walang ni isang komento ang nagtanggol kay Li Wei. Sa harap ng labis na pagkakaiba,
nagsimulang tumakas si Li Wei sa katotohanan. Ito ay panliligalig mula sa mga Pilipino. Sinasadya nilang magpakalat ng mga bulong-bulungan upang siraan ang reputasyon ng China. Nasa paligid mo rin ba ang mga taong, dahil sa labis na pagpapahalaga sa sarili, ay hindi nakikita ang katotohanan tulad ni Li Wei? Hindi ba? Naniniwala lang sa kung ano ang nais nilang paniwalaan at tumatalikod sa mga katotohanang hindi nila gusto. Marahil, lahat ay nakaranas na ng ganoon. Samantala, kahit nagalit sa Pilipinas, ipinagpatuloy ni Li Wei ang mga street interview sa pagitan ng mga Chino at mga Pilipino. Sino ang mas gusto mo? Gayunpaman, ang sagot ng mga Ingles ay ganap na nagtaksil sa kanyang mga inaasahan. Hindi na kailangan pang tanungin, siyempre, Pilipinas. Ang mga Chino ay pinagbabawalan sa mga kainan, kaya malinaw na kinamumuhian sila ng mga Ingles, hindi ba? Ang sagot ng babaeng ito ay nagpatigas sa mukha ni Li Wei. Sa Asya, kinamumuhian ang Pilipinas. Bakit mo mas gusto ang mga Pilipino? Inakala ni Li Wei na pinipilit ng Pilipinas ang mga Ingles. Nagtatrabaho ako sa isang tourist spot at nakakasalamuha ko ang maraming tao mula sa iba't ibang bansa. Ngunit ang mga Pilipino ang numero 1. Wala pa akong naranasang masama kapag nagseserbisyo sa mga customer na Pilipino. Ang patotoo ng babaeng nagtatrabaho sa industriya ng turismo ay nagpatigagal kay Li Wei. Ang mga Pilipino ay palaging nagpapasalamat at humihingi ng tawad ng napakagalang, yumuyuko pa sila bilang pagbati. Kahit may problema, kalmado silang nakikipag-usap. Maging kami, mga Ingles, ay marami ring matututunan sa mga Pilipino. Patuloy na detalyadong ikinuwento ng babae ang mga magagandang katangian ng mga Pilipinas. Ang sumunod na in-interview na lalaking Ingles ay nagbigay ng matinding opinyon tungkol sa mga turistang Chino. Ang mga grupong Chino ay napakalakas magsalita sa hotel lobby, hindi pumipila kapag kumakain ng buffet breakfast. Dinudumihan pa nila ang mga silid at hindi nag-check out sa tamang oras. Nagtataka ako dahil iisang Asyano lang naman sila, ngunit napakalaki ng pagkakaiba. Ang patotoo ng lalaking nagtatrabaho sa industriya ng hotel ay isang malakas na suntok kay Li Wei. Ang sumunod na in-interview ay isang lalaking nasa 40s na nakaupo sa bangko sa parke. Ang mga Chino ay talagang kakila-kilabot. Ang kanilang pag-uugali sa mga restaurant o sa kalye ay masama. Ikaw ay Chino, hindi ba? Kung gayon, bilang kinatawan ng China, pakinggan mo ito ng buo. Sa puntong ito, ang interview ay naging isang sesyon ng pagpapagalit. Palaging sumusunod ng grupo, nag-iingay, nagkakalat ng basura kung saan-saan, gumagawa ng gulo sa bansa ng iba. Akala niyo kung sino kayo, huwag na kayong bumalik sa Inglaterra, napakaabala. Sa tindi ng mga salita, hindi sinasadyang umatras ng isang hakbang si Li Wei, gayunpaman, hindi sumusuko, sinikap ni Li Wei na i-highlight ang kagandahan ng mga Chino sa pamamagitan ng pagtatanong mula sa ibang anggulo sa mundo. Ang pagiging mas mataas ng China sa kultura ay isang katotohanan. Kaya bakit hindi ninyo nakikita ang kagandahan ng China? Sa tanong ni Li Wei, ngumisi ang lalaking Ingles. Mas mataas saan? Hindi nga alam. Pagkatapos, nagtanong si Li Wei sa humigit kumulang 30 iba pang Ingles, ngunit isa lamang ang sumagot na mas gusto niya, ang mga Chino. At ang taong iyon ay gusto lamang ang mga pelikulang Chino, hindi ang bansa mismo. Gusto ko ang mga pelikula, ngunit iba ang kilos ng mga Chino. Nagbiyahe ako sa China dati, ngunit wala akong nakitang kasinggalang ng mga artista. Walang silang kagandahang asal, nakakahiya tingnan. Ang nakakalungkot na resultang ito ay nagpatigagal kay Li Wei. Bago siya umalis, isa pang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Sa loob ng taxi patungo sa paliparan, biglang sinabi ng driver, "Akala ko ikaw ay Pilipino. Kung ikukumpara sa mga Chino, mas magalang ka." Ang walang malay na pahayag na ito ay tumagos sa puso ni Li Wei. Sa unang pagkakataon, naharap siya sa katotohanang sa Inglaterra, ang pagiging itinuturing na Pilipino ay isang papuri. Bakit ganito? Ang China ang dapat na pinakamahusay na bansa sa mundo. Hindi matanggap ng kanyang puso ang katotohanan, tiyak na mayroong ilang pagkakamali. Hindi lang nila alam ang tunay na kagandahan ng China. Hindi maaaring ganito ang kalalabasan. Sa katunayan,
may dahilan ang mahigpit na saloobin ng Inglaterra sa Tsina. Nang ibunyag ang planong magtatayo ng pinakamalaking embahada ng Tsina sa Europa noong 2025, sumiklab ang mga protesta sa sentro ng London. Pinuna ng Inglaterra na may panganib itong magamit sa mga aktibidad ng espiya at lumabas ang mga boses ng pagtutol mula sa mga lokal na residente at mga aktivistang demokrasya na migrante mula sa Hong Kong at iba pang lugar. Maaari ba itong gamitin upang pilitin ang gobyerno ng Inglaterra na sumunod sa mga kahilingan ng Tsina? Mayroon ng mga lihim na istasyon ng pulisya at pasilidad ng espiya ng Tsina at ang mga Tibetan at mga aktivistang demokrasya ay minamanmanan. Kung magpapatuloy ito, mas lalong mapanganib ang kalayaan sa pamamahayag. Sa sitwasyong ito, 2 beses nang ipinagpaliban ng gobyerno ng Inglaterra ang desisyon sa pag-apruba ng pagtatayo ng embahada, ngunit pinipilit silang magpasya sa taong ito. Gayunpaman, sa loob ng kanyang puso ay mayroon pa ring kaunting pag-asa. Ang mga Ingles ay nalason lang ng propaganda ng Pilipinas. Sa ibang bansa, tiyak na iba ang resulta. Pinanghawakan ang pag-asang iyon. Si Li Wei ay umalis patungo sa susunod na destinasyon, ang Amerika. Ang Amerika ay isang bansang may iba't ibang kultura. Tiyak na mauunawaan nila ang Tsina. Sa pag-asang iyon, dumating si Li Wei sa Amerika. Ngunit ang naghihintay sa kanya doon ay isang nakakagulat na katotohanan. Kahit na naranasan niya ang mga nakakahiya na karanasan sa London, hindi nagbago ang tiwala ni Li Wei sa Tsina. Ang mga Ingles ay nalason lang ng Pilipinas. Sa Amerika, tiyak na iba. Ang pahayag na ito ni Li Wei ay hindi ganap na walang batayan. Sa katunayan, ang bilang ng mga Amerikanong Tsino na nakatira sa Amerika noong 2023 ay lumampas sa 5,500, isang kapansin-pansing bilang sa komunidad ng mga Asyano. Mayroon siyang bagong pag-asa habang patungo sa susunod na destinasyon, New York. Ang Amerika ay isang bansa ng pagkakaiba-iba. Tiyak na mayroong mga makakaintindi sa kagandahan ng Tsina. Bukod pa rito, kahit hindi pa umabot sa Hollywood, ang mga pelikulang Tsino ay pinagtutuunan din ng pansin at ang bilang ng mga aktor na iniimbitahan na umarte sa mga pelikulang Hollywood ay dumarami. Lubos siyang naniniwala sa kanyang tagumpay. Gayunpaman, ang optimistang hula na ito ay naglaho nang bumaba ang eroplano. Pagbaba sa JFK Airport sa New York, agad na nakatanggap si Li Wei ng unang malamig na shower sa immigration check counter. Galing ka sa Tsina? Para sa negosyo o turismo? Ang tanong ng immigration officer ay normal, ngunit ang sumunod na mga salita ay nakakagulat. Ang mga sino, sa panahon ng inyong pamamalagi, mangyaring sundin ang mga regulasyon. Kamakailan, maraming problema sa mga turistang Tsino, nahihirapan kami. Ang walang malay na pahayag na ito ay nagdulot ng kirot kay Li Wei, ngunit mabilis siyang nakabawi. Tiyak na ito ay personal na pagkiling lamang ng immigration officer. Sa labas ng siyudad, tiyak na iba ang reaksyon. Sa taxi patungong Manhattan, nagsimulang makipag-usap si Li Wei sa driver. "Taga saan ka po?" Sa tanong ng driver, tapat na sumagot si Li Wei. "Ako ay mula sa Tsina." Lumingon ang driver at ngumiti. "Oh, Tsina? Sikat na ang mga pelikula ngayon. Ang anak ko ay gustong-gusto ang isang Tsinong artista." Ang reaksyon ng driver ay lubos na nagpakalma kay Li Wei. Tunay nga, sa Amerika, gustong-gusto ang Tsina. Pagkatapos, nagkaroon sila ng maikling pag-uusap. Gayunpaman, habang papalapit sa destinasyon, bumulong ang driver. Ang mga pelikula ay maganda, ngunit ang mga pasaherong Tsino ay medyo nakakainis. Mapagmataas ang saloobin at hindi nagbibigay ng tip, ibang-iba sa mga pasaherong Pilipino. Ang mukha ni Li Wei ay nagdilim, ngunit hindi niya pinansin ang sinabi ng driver at mabilis na bumaba ng sasakyan. Kahit hindi maganda ang simula, sinimulan ni Li Wei ang interview sa Manhattan. Una niyang kinausap ang isang dalaga. "Ano ang iniisip mo sa Tsina?" Sa tanong ni Li Wei, masayang sumagot ang dalaga, "Oh Diyos ko, mahal ko ang Tsina." Ang mga pelikula at musika ay kahanga-hanga. Ang masiglang reaksyon ng dalaga ay nagpasaya kay Li Wei. Tunay nga, mahal ng mga kabataang Amerikano ang Tsina, ngunit sandali lang ang saya, muling nagdilim ang mukha ng dalaga at nagpatuloy. "Ngunit nang maglakbay ako sa Tsina, talagang masama. Nakakainis ang mga empleyado ng tindahan
At dahil alam nilang dayuhan ako, walang pakialam ang kanilang saloobin. Hindi na ako babalik doon kailanman. Muling bumaba ang mukha ni Li Wei, ngunit pinilit niyang bumangon at in-interview ang sumunod. Ikaw ay Chino, hindi ba? May dalang kamera ka, siguro para sa isang programa. Ang mukha ng lalaki ay malinaw na nagpakita ng pag-iingat. Opo, kami po ay mula sa China Television. Maari po ba kaming mag-interview sa inyo? Noon, ang lalaki ay nagkaroon ng di inaasahang reaksyon. China Television? Balak na naman bang magbalita ng maling impormasyon? Noong nakaraang dumating ang China Television, sarili nilang binago ang aming pahayag, ginawa itong isang ganap na ibang kwento. Hindi mapagkakatiwalaan ang media ng China. Sa harap ng matitinding salitang ito, naguluhan si Li Wei. Hindi po ganoon. Lagi po kaming nagsisikap na magbalita ng patas. Sinubukan ni Li Wei na ipagtanggol ang sarili, ngunit umiling ang lalaki, ang media ng China ay patas? Hindi kayo kailanman magbabalita ng anumang masama sa inyo, hindi ba? Sa Amerika, kilala rin ang masamang ugali ng mga Chino, ngunit ang balita sa China ay hindi kailanman babanggitin. Agad na sumagot si Li Wei, hindi maaaring ganoon. Ang China ay isang maunlad na bansa, napakaliwanag ng impormasyon. Sa pagtutol ni Li Wei, ngumisi ang lalaki. Transparent na impormasyon, narinig ko na sa inyong bansa. Ang mga balitang masama sa gobyerno ay agad na binubura. Iyan ba ang isang bansang may transparent na impormasyon? Walang saysay ang pakikipag-usap sa inyo. Sinabi iyon ng lalaki at umalis. Natigilan si Li Wei. Nararamdaman ang mga malamig na tingin sa paligid at nagsimulang maunawaan ang kanyang sitwasyon. Ang pagdududa sa media ng China ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Nakabawi si Li Wei ng kalmado at nagpasya na pumasok sa isang cafe sa Manhattan. Ngunit dito, nakaranas siya ng kaparehong karanasan tulad sa London. Ikaw po ba ay isang customer na Chino? Pasensya na. Ngunit dati po kaming nagkaroon ng problema sa mga customer na Chino. Malakas po silang magsalita sa telepono, sumisigaw dahil mabagal ang wifi at nanggugulo sa ibang mga customer. Ipinaliwanag ng empleyado ng cafe na may pag-aalala, sa isa pang restaurant ay ganoon din. Nang dumating ang isang grupo ng mga Chino, sinabi nilang hindi nila gusto ang pagkain na in-order at balak nilang hindi magbayad. Kahit ipinaliwanag ng manager, hindi sila nakinig. At sa huli ay kinailangan pang tumawag ng pulis para ayusin. Mula noon, tinatanggihan namin ang magserbisyo sa mga customer na Chino. Ang paliwanag ng empleyado ng restaurant ay nagpatigagal kay Li Wei, ngunit mabilis niyang binago ang kanyang isip at umasa na kung pupunta sa Chinatown, maaaring iba ang sitwasyon. Dito ay may mga Chinong pinagmulan. Tiyak na mainit nila akong tatanggapin. Gayunpaman, ang reaksyon ng mga Amerikanong Chino na kanyang nakasalamuha sa Chinatown ay labas sa kanyang inaasahan. Ikaw ba ay isang mamamahayag mula sa China? May gusto akong sabihin. Nakaramdam si Li Wei ng ginhawa nang makatagpo ng kababayan at sumunod sa lalaki. Ngunit nang makapasok sa isang liblib na eskinita, biglang nagbago ang saloobin ng lalaki. Ang mga mamamahayag na Chino ay basta na lang pumunta sa Amerika para magreportahe at balak na naman magbalita ng kaguluhan. Naiisip mo ba kung ano ang posisyon ng mga Amerikanong Chino? Alam mo ba kung gaano kami nagdurusa dahil sa inyo? Lalong lumakas ang boses ng lalaki. Nagsimulang matakot si Li Wei. Ang mga Amerikanong Chino ay naiirita rin sa mga Chino mula sa mainland, mapagmataas, makasarili. Sinisira lang ang imahe ng China sa mata ng mga Amerikano. Sinasikap naming lubos na makibagay sa lipunang Amerikano. Pero sinisira niyo lang ang lahat. Sa harap ng galit ng lalaki, nakaramdam si Li Wei ng panganib at umatras. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga turistang Pilipino ang hindi sinasadyang dumaan at nagligtas sa kanya mula sa nakakapanlito na sitwasyon. Ayos ka lang po ba? May kailangan po ba kayong tulong? Isang Pilipino ang nag-aalalang nagtanong kay Li Wei. Ang malumanay na boses na iyon ay nagpakalma rin sa Amerikanong Chinong lalaki at umalis ito. Tinulungan siya ng mga Pilipino. Kahit na alam nilang siya ay Chino, hindi man lang nagbago ang kanilang saloobin. Nasugatan po ba kayo? Delikado pong mag-isa rito. Mag-ingat po kayo. Ang palakaibigang saloobin na ito ay nagdulot kay Li Wei ng komplikadong damdamin.
Natigagal siya sa sitwasyong nakakainis. Tinulungan siya mismo ng mga Pilipinong pinupuna niya. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang mga interview, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nagtanong siya sa mahigit 50 Amerikano, ngunit halos wala ni isa ang sumuporta sa China. Ang sobrang prangka na mga opinyon ng mga Amerikano ay malalim na sumugat sa puso ni Li Wei at ang paghahambing ng bawat isa sa mga Pilipino ay lalo siyang naitulak sa pader. Ang mas nakakagulat pa ay kahit sa komunidad ng mga Amerikanong Tsino mayroong mga pumupuna sa China. Ang aking mga magulang ay lumipat mula sa China, ngunit sila ay lubos na nadismaya sa kasalukuyang sitwasyon ng China. Lalo na ang saloobin sa ibang bansa ay hindi maintindihan. Para sa akin, na ipinanganak at lumaki sa Amerika, ang mga pagpapahalaga ng mga Tsino ay lumana. Ang mga salitang ito ay ganap na nagpatumba kay Li Wei. Gabi na nang bumalik sa hotel, mag-isang nag-iisip si Li Wei, bakit ganito? Ang China ay dapat na isang kahanga-hangang bansa. Bakit kinamumuhian ng buong mundo ang China? Ngunit hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. Ito ay tiyak na isang pakana ng Pilipinas. Nakipagsabuatan ng Pilipinas sa gobyerno ng Amerika upang siraan ang reputasyon ng China. Naiinggit ang Pilipinas dahil nalampasan sila ng China. Ang mga Amerikano ay nalason din ng propaganda ng Pilipinas. Sinubukan ni Li Wei na kumbinsihin ang kanyang sarili. Ngunit totoo ba? Sa London at Amerika, pareho ang reaksyon. Baka ang buong mundo ay kumakampi sa Pilipinas? Isang ideya ang sumagi sa kanyang isip, ngunit agad niya itong isinantabi. Hindi, tiyak na hindi. Sa ibang bansa, iba ang resulta. Sa puntong ito, ang puso ni Li Wei ay lubhang nayanig. Ngunit ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay tumangging tanggapin ang katotohanan. Ang karanasan sa Amerika ay nagdulot ng malaking lamat sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Gayunpaman, hindi pa rin siya tumitingin sa katotohanan. Ang paniniwala na ang China, ang pinakamahusay na bansa sa mundo, ay hindi madaling bumagsak. Kaya, nagpasya si Li Wei na baguhin ang diskarte. Ang Taiwan ay kilala bilang isang lugar na malapit sa Pilipinas, ngunit bilang isang teritoryong Asyano, tiyak na mayroon din silang pag-unawa sa China. Lalo na, kung magi-interview ako sa Mandarin, maaaring hindi nila alam na ako ay Chino at sasabihin nila ang totoo. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapatunayan ko ang kagandahan ng China. Sa bagong planong iyon, tumungo si Li Wei sa Taiwan. Ngunit ang kanyang nasaksihan sa Taiwan ay ang kuwento ng isang malalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Sa Taiwan, tiyak na iba ang resulta. Narinig ko na kamakailan ang lutuing Tsino ay lubos na kinagigiliwan ng mga kabataang Taiwanese. Sa pag-asang iyon, umalis si Li Wei patungo sa Taiwan. Tiyak na maiintindihan din nila ang kagandahan ng China. Hindi lang Pilipinas, tiyak na mahal din nila ang China. Lubos siyang naniniwala sa kanyang tagumpay sa Taiwan. Pagbaba sa Taoyuan International Airport, Taipei, unang ininspeksyon ni Li Wei ang mga karatula sa paliparan. Bukod sa English at Filipino, ang mga karatula sa Mandarin ay maayos na inihanda. Kung isasaalang-alang ang dami ng turistang Tsino, natural lang ito. Sa labas ng syudad, tiyak na mas marami pang karatula sa Mandarin. Si Li Wei ay puno ng pag-asa. Pagdating sa Taipei City, nagplano si Li Wei na magreportahe sa Jiufen, isang tourist destination. Tiyak na maraming turistang Tsino doon at ang mga lokal ay palakaibigan din sa China. Gayunpaman, ang katotohanan ay kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Kinausap niya ang isang 10 taong gulang na dalaga na nagtatrabaho part-time sa Jiufen. Pasensya na, maaari po ba kaming mag-interview sa inyo? Mas gusto ba ng mga kabataan ngayon ang China kaysa sa Pilipinas? Ngunit ang dalaga ay tumango lamang, nagpakita ng pagkalito at umalis. Nahihirapan, kinailangan ni Li Wei na gamitin ang translation app upang magpatuloy sa trabaho. Gayunpaman, nang gamitin ang app para magtanong, maraming dumadaan ang nagpakita ng malamig na saloobin. Umalis na po kayo. Ayaw kong lumabas sa programa ng China, nakakahiya. Ganoon lang, isa-isang umalis ang mga tao sa harap ni Li Wei. Nang nakatayo siya doon, hindi alam kung ano ang gagawin. Isang lalaking Taiwanese ang lumapit.
Ang matangkad na lalaki na nasa 40s ay nagpakilala bilang si Chen. Ano ang ini-interview mo? Taga saan ka? Nang mabilis na sumagot si Li Wei na ito ay programa ng China, biglang nagsalita si Chen ng matatas na Mandarin. Tinanong niya si Li Wei tungkol sa nilalaman ng interview ng maayos. Habang nakikipag-usap kay Chen, isang ideya ang sumagi sa isip ni Li Wei. Nakakaintindi rin ng Mandarin ang mga Taiwanese, kaya tiyak na mas gusto nila ang China. Ang mga taong hindi sumagot kanina, nagkataon lang siguro. Sa totoo lang, gusto ng lahat ang China. Nang oras na iyon, ngumiti si Chen ng malapad at sinimulan ang kuwento. Kayo mula sa China ay dumating sa Taiwan upang mag-shoot ng pelikula. Nararamdaman ko ang inyong sipag. Ipinakita niya ang paghanga kay Li Wei dahil sa mahabang oras na ginugol niya sa pagpunta sa Taiwan at lalo na sa kanyang simangat sa pagsasagawa ng interview doon. Ngunit ang paggamit ng Mandarin ng mga lokal na residente at ang papuri ni Chen ay nagpalakas ng loob ni Li Wei. Tunay nga, gusto nila ang China. Sa London o Amerika, misinterpretasyon lang iyon. Sa totoo lang, ang China ang numero 1 sa mundo, mas mahusay kaysa sa Pilipinas. Napatunayan na iyon. Masiglang sumigaw si Li Wei. Sa oras na iyon, agad na nawala ang mabait na ngiti ni Chen at sinabi niya sa malamig na boses, "Hindi, ganap na iba. Gusto ng lahat ang Pilipinas. Napakalapit nila sa Pilipinas. Sinasabi ng lahat na mas magaling ang Pilipinas. Ang mga Taiwanese ay may halos kaparehong personalidad sa mga Pilipino." Sa di inaasahang sagot, hindi maitago ni Li Wei ang kanyang pagtataka. Direktang tinanggihan ni Chen ang sinabi ni Li Wei at pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag kung bakit gustong-gusto ang mga Pilipino sa Taiwan. Ang relasyon sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas ay mas malalim kaysa sa isang panandaliang trend. Totoo na sa mga kabataang Taiwanese, ang TikTok, isang social media network ng China, ay sikat. Ngunit ang destinasyon ng turismo sa ibang bansa ng mga Taiwanese ay nananatili pa ring Pilipinas. Ayon sa datos ng Tourism Bureau, Ministry of Transportation ng Taiwan noong 2024, mula Enero hanggang Agosto, ang bilang ng mga Taiwanese na pumunta sa Pilipinas ay 4.9 million, samantalang ang bilang ng mga pumunta sa China ay humigit kumulang 1.3 million lamang. Tungkol sa pangyayaring ito, maraming komento sa social media ng Taiwan. Sa totoo lang, nakakainip ang China. Kumpara sa Pilipinas, mas kaunti ang tourist spots at simple ang pagkain. Ang mga Chino ay masyadong mainitin ang ulo. Ang Pilipinas ay may kahanga-hangang resorts at magagandang tanawin. Bukod pa rito, ang pangangailangan ng mga Taiwanese na kumuha ng travel pass upang maglakbay sa China ay isa ring hadlang. Kahit sa maikling panahon, umasa kay Chen na nagsasalita ng Mandarin, ngunit isa lamang siyang mausisang dumadaan. Ang mga sumunod na interview ay wala ring resulta. Habang nahihirapan, biglang sumagi sa isip niya ang isang alaala. Tama, ang Taiwan ay isang lugar na malapit sa Pilipinas. Kung hindi gumagana ang Mandarin, subukan natin ang Filipino. Naghanap si Li Wei ng isang miyembro ng crew na marunong mag-Filipino at matapang na sinubukan ang pag-i-interview sa Filipino. Gayunpaman, ang nakakagulantang na kilos ni Li Wei pagkatapos ay nagulat sa lahat. Paumanhin, maaari po ba kaming magtanong? Nang magsimulang makipag-usap ang staff sa Filipino, ganap na nagbago ang saloobin ng mga dumadaan. Ang malamig na mukha ay naging malumanay, maraming tumigil upang makinig at marami pa ang sumagot sa Filipino. Ikaw ba ay Pilipino? Maligayang pagdating sa Taiwan. Kung mayroon kang anumang kahirapan, tutulungan ka namin. Ang palakaibigang saloobin ng mga Taiwanese ay nagdulot kay Li Wei ng komplikadong damdamin. Pareho lang Asyano, bakit napakalaki ng pagkakaiba? Dahil lang sa nagsasalita ng Filipino, ganito sila kabait. Pagkaraan ng ilang sandali, isang Taiwanese na matandang babae na nasa 80s ang nakarinig ng balita na may Chinong nag-i-interview sa Filipino at lumapit. Nang marinig niyang ipinapalagay ni Li Wei na dahil sa kulturang Chino na kinagigiliwan ng mga kabataan, mas gusto na ngayon ng Taiwan ang China kaysa sa Pilipinas, sinabi ng matandang babae, ang Pilipinas at Taiwan ay may isang ugnayan na hindi mapaghihiwalay. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo. Pagkatapos ng pambungad na iyon,
Ipinakilala ng matandang babae ang kanyang sarili bilang si Ginang Lim at nagsimulang ipaliwanag ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Nagsimulang ikuwento ni Ginang Lim ang kanyang karanasan sa isang malaking lindol sa Taiwan. Tandang-tanda ko pa ang nangyari noon. Hating gabi iyon ng ika-21 ng Setyembre 1999. Natutulog ako kasama ang aking pamilya nang bigla akong nagising sa matinding pagyanig. Iyon ang pinakamalaking lindol sa kasaysayan ng Taiwan. Magnitude 7.6 Richter, bumagsak ang mga gamit sa bahay. Nabali ang mga bintana at sa labas ay naririnig ang tunog ng mga bumabagsak na gusali. Hindi maiwasan ni Li Wei na makinig ng seryoso. Ang kuwento ng isang taong personal na nakaranas ay may kakaibang bigat. Pinilit naming tumakbo palabas. Ngunit ang tanawin ng syudad ay kakila-kilabot. Ang mga gusali ay nagiba at naging tambak ng guho. May mga taong nakabaon sa ilalim. Tulungan niyo kami. Ang aking pamilya ay nasa ilalim ng gusali. Hindi kami makapasok sa evacuation area. Ano ang gagawin namin? Ang mga sigaw na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong syudad. Ang boses ni Ginang Lim ay unti-unting nanginginig. Ang takot ng araw na iyon ay tila muling nabuhay. Nawalan din ako ng pamilya at kinailangan kong maghanap ng desperado. Sa huli, ang lindol na iyon ay kumitil sa buhay ng 2,415 katao at nagdulot ng sugat sa 11,305. Talagang nawalan kami ng pag-asa. Inakala ko na marahil magtatapos na ang Taiwan. Puno ng tao ang mga silungan, naghihintay ng tulong. Kulang sa pagkain at tubig, ngunit mayroon ding suporta mula sa Tsina, hindi ba? Tanong ni Li Wei na may kaunting pag-asa, ngunit tahimik na umiling si Ginang Lim. Sa oras na iyon, isang di kapani-paniwalang balita ang dumating. Ang balita na may isang rescue team mula sa Pilipinas ang paparating. Ha? Talaga? Mula sa Pilipinas? Ang bilis naman. Sa simula ay hindi kami makapaniwala dahil wala pa sa kalahating araw mula nang mangyari ang lindol. Hindi maitago ni Li Wei ang kanyang pagtataka. Mula Pilipinas patungong Taiwan ay kailangan ng mahigit 3 oras na biyahe sa eroplano, ngunit iyon ang katotohanan. Ang gobyerno ng Pilipinas, sa loob lamang ng kalahating araw matapos ang lindol, ay bumuo ng isang rescue team at dumating sa Taiwan sa mismong araw na iyon. Ang Vanguard team na binubuo ng 8 tao ay dumating sa Taipei ng 4:10 ng hapon ng parehong araw. Kailangan nating makarating sa apektadong lugar sa lalong madaling panahon. May mga taong naghihintay ng tulong mula sa Pilipinas. Sa kaisipang iyon, nagmadali silang dumating. Ang mga mata ni Ginang Lim ay lumuha sa pasasalamat. Kahit mahigit 20 taon na ang lumipas, tila buo pa rin ang damdamin noon. At sa gabi, ang una at ikalawang rescue team ay dumating sa lugar. Kinabukasan ng tanghali, ang ikatlong rescue team, kasama ang kabuuang 145 katao, ay naroroon na. Narinig ko na ito ang pinakamalaking suporta sa mundo para sa isang lindol. Bukod pa rito, narinig ko na ang halaga ng donasyon mula sa Pilipinas ay umabot sa 80% ng kabuuang donasyon ng mundo. Hindi lang kami mga Taiwanese, kundi maging ang buong mundo ay nagulat sa bilis at sukat nito. Sa mga salitang ito, natigagal si Li Wei dahil sa mainit na suporta ng inyong mga Pilipino, nagawa naming bumangon muli. Ang utang na loob na ito, bilang mga Taiwanese, ay hindi namin kailanman malilimutan. Umiiyak na ikinuwento ni Ginang Lim ang kanyang pasasalamat. Sa pakikinig sa kuwentong ito, sa unang pagkakataon ay naunawaan ni Li Wei ang lalim ng ugnayan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang argumento tungkol sa pagiging mas mataas ng Tsina ay hindi nagbago, ngunit tiyak na sinuportahan din ng Tsina ang Taiwan. Sinubukan ni Li Wei na tutulan, ngunit umiling muli si Ginang Lim. Ang rescue team mula sa Tsina ay tinanggihan ng gobyerno ng Taiwan. Mahirap paniwalaan, ngunit ang kuwento ni Ginang Lim ay totoo. Noong 2018, nang maganap ang isa pang lindol sa Taiwan, nag-alok ang Tsina na magpadala ng rescue team, ngunit tinanggihan ito ng gobyerno ng Taiwan sa kadahilanang hindi nila kailangan ng tulong mula sa ibang bansa. Sa kabilang banda, tinanggap nila ang rescue team ng Pilipinas at ipinaliwanag na ito ay isang exception dahil ang Pilipinas ay may mas advanced na kagamitan sa paghahanap ng buhay.
Ang China mismo ang nagalit sa ganitong pagtrato ng Taiwan at Pilipinas. Nang tanggihan ng Taiwan ang pagpapadala ng rescue team, ipinagbalita ng China sa pamamagitan ng media na ang pangkat ng mga eksperto ng Pilipinas ay nagmadaling umuwi pagkatapos ng wala pang 48 oras. Ang China, dahil sa pagiging napahiya ng rescue team ng Pilipinas, ay ginamit ang media upang punahin ang operasyon ng team ng Pilipinas bilang isang political play at pinuna pa ang pagbibigay lamang ng kagamitan ng team ng Pilipinas nang hindi pumapasok sa mga bumagsak na gusali. Ang nakakagalit na aksyon ng China ay hindi nagtapos doon. Noong 2024, nang maganap ang isang malakas na lindol na magnitude 7 sa Hualien, Taiwan, sa isang pulong ng United Nations Security Council, nang ipahayag ng isang delegado ang pag-aalala sa lindol, nagpahayag ang embahador ng China, "Salamat sa pag-aalala at pakikiramay ng internasyonal na komunidad." Bukod pa rito, idineklara ng China ang malalim na pakikiramay sa mga kababayang Taiwanese na naapektuhan at hindi magtatangkang magtipid ng anumang pagsisikap para makatulong. Ang pahayag na ito ay nagpagalit sa gobyerno ng Taiwan at nagdeklara ng matinding pagtutol sa walang hiya na pag-uugali ng China na ginagamit ang lindol upang manipulahin ang perception ng internasyonal na komunidad. Nakaharap sa di kapani-paniwalang katotohanan, lubhang nayanig ang puso ni Li Wei. Alam niyang malapit ang Taiwan sa Pilipinas, ngunit mayroon siyang ibang inaasahan. Ang Taiwan ay orihinal na teritoryo ng China, inagaw lamang ng Pilipinas. Hindi mali ang pag-iisip ni Li Wei, ngunit may isang maling kalkulasyon. Ang pagmamahal para sa Pilipinas sa Taiwan ay mas mataas kaysa sa inaakala niya. Totoo na pagkatapos ng Sino-Japanese War, pinamahalaan ng Hapon ang Taiwan, ngunit ang Pilipinas at Taiwan ay bumuo ng isang malalim na ugnayan sa kultura at ekonomiya. Patunay nito ang infrastruktura at sistema ng edukasyon na nabuo sa panahon ng pamumuno ng Hapon ay naging pundasyon para sa pag-unlad ng Taiwan at marami pa ring matatandang nakakapagsalita ng Hapon. Pagkatapos ng World War II, nagtapos ang opisyal na diplomatikong relasyon sa pagitan ng Hapon at Taiwan. Gayunpaman, ang interes sa kulturang Pilipino at ang damdaming malapit sa Pilipinas ay patuloy na lumalalim sa lipunang Taiwanese, bumubuo ng isang relasyon kung saan parehong nagtatamasa ang dalawang panig ng kultura, pagkain at sining ng isa't isa. Noong 1990s, lumabas pa ang tinatawag na Hallyu, mga taong labis na mahilig sa kulturang Hapon. Kaya, hindi nakakapagtaka na ang Taiwan ay itinuturing na isa sa mga bansang pinakamalapit sa Hapon sa mundo. Marahil alam ng lahat na ang lutuing Taiwanese ay sikat din sa Pilipinas. Ang bubble tea na dating naging popular ay isang tipikal na halimbawa. Ang taho, Taiwanese fried chicken, ay mga pagkaing nagmula rin sa Taiwan. Hindi alam na ang Taiwan ay may ganoong kalalim na relasyon sa Pilipinas na pagtanto ni Li Wei ang kanyang pagiging inosente. Ngunit hindi pa rin ako sumusuko. Kahit sa Taiwan ay hindi ako lubos na tinanggap. Nagpasya si Li Wei na pumunta sa susunod na destinasyon, Korea, ngunit hindi pa rin niya napagtanto na ang naghihintay sa kanya sa Korea ay isang mas matinding katotohanan. Sa Korea, tiyak na iba ang resulta. Umaasa si Li Wei sa masiglang palitan ng kultura sa pagitan ng China at Korea sa pamamagitan ng K-pop at mga drama. Ngunit ang kanyang nalaman sa Korea ay isang di kapani-paniwalang katotohanan na nagpataas sa kanyang kilay sa pagdududa. Kahit na naranasan niya ang mga nakakahiya na karanasan sa Taiwan, hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Li Wei. Kailangan pa ng oras upang maging popular ang China sa Taiwan. Sa Korea, kumpara sa Taiwan, walang malalaking isyong pampolitika kaya magiging maayos ang lahat. Pagdating sa Seoul, muling bumangon si Li Wei at sinimulan ang mga interview sa kalye. Pasensya na, kami ay mula sa China Television. Maaari po ba kaming mag-interview sa inyo? Ang unang kinausap ni Li Wei ay isang babae na nasa gitnang edad, ngunit hindi ito sumagot at dire-diretso lang. Nangyari na rin ang pagiging binabalewala sa ibang bansa kaya sa simula ay hindi pinansin ni Li Wei, ngunit unti-unti ay nagduda na rin siya. Talaga? Ano ba ang nangyayari? Sa katunayan, walang ni isa ang gustong sumagot sa interview ni Li Wei, parang iniiwasan siya ng lahat. May nangyari ba? Sa sandaling iyon,
Isang dalaga ang sa wakas ay tumugon at tumigil. Salamat. Nahihirapan ako dahil walang gustong magpa-interview. Nang sabihin niya iyon at ngumiti, nakayuko pa rin ang dalaga at hindi tumitingala. Ayos lang kaya ang batang ito? Kailangan ko siyang pakalmahin muna. Hindi maaaring palampasin ni Li Wei ang nag-iisang taong sumang-ayon na magpa-interview. Kaya't nagsimula siya sa mga kwento tungkol sa buhay sa Korea. Kamusta po ang mga uso ngayon sa Korea? Nang sabihin ni Li Wei iyon, napansin niya ang isang badge sa dibdib ng dalaga. Sa simula ay napansin lang ni Li Wei ang cute na drawing, ngunit nang basahin niya ang nilalaman ay nagulat siya. Nakasulat sa badge sa English at Korean, "I'm from the Philippines." Bakit ka may suot na badge na ito? Hindi sinasadyang tanong ni Li Wei sa dalaga. Siyempre, para hindi ako mapagkamalang Chino, kahit ngayon ay nag-aalangan pa rin ako kung sasagutin ko ang interview. Ayon sa dalaga, dahil ang mga Pilipino ay nagsasalita rin ng Filipino, madaling mapagkamalang Chino sa Korea. Ngunit hindi lubos na naunawaan ni Li Wei ang kahulugan ng mga salitang iyon. Bakit kailangang iwasan ang mapagkamalang Chino? Ang China ay isang superpower, pangalawa lang sa Amerika. Totoo na magaling din ang Pilipinas, ngunit ano ang problema kung mapagkamalang Chino? Nang sabihin ni Li Wei yon sa dalaga, sumagot ang dalaga na may pagkasuklam. Ang ganyang pag-iisip na mapagmataas ng mga Chino ang dahilan kung bakit kinamumuhian kayo. Kung makikita akong nakikipag-usap sa isang Chino nang mas matagal pa, talagang pagdududahan ako. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit ako tumigil ay para lang magreklamo sa iyo, isang Sino. Sinabi iyon ng dalaga at mabilis na umalis. Mula noong nasa Taiwan ako, naramdaman ko na. Mukhang hindi ako bagay na makipag-usap sa mga Pilipino. O kaya, magsuot na lang din ako ng badge na hindi ako Pilipino. Habang bumubulong-bulong si Li Wei sa dilim na kalye, bigla niyang nakita ang isang pulutong ng tao na naglalabas ng nagniningning na liwanag. Ano iyon? Ang daming tao doon. Nagkakaroon ba sila ng festival? Kaya pala nagmamadali ang lahat. Masiglang bumalik si Li Wei at lumapit sa nagniningning na pulutong. Gayunpaman, ang nangyayari doon ay hindi isang masayang festival, kundi isang protesta laban sa China, sumisigaw ng China, out. Sa katunayan, simula Setyembre 2025, ipinatupad ng Korea ang pansamantalang visa-free policy para sa mga Chinese group tourists. Ang mga tumututol sa pagdami ng mga Chinese tourists dahil sa polisiyang ito ay nagpoprotesta araw-araw sa iba't ibang lugar. Ibinabalita rin ng Korean TV station na MBN na ang mga protesta laban sa China na dating nagaganap ng tuloy-tuloy sa Myeongdong kung saan maraming dayuhan ay kumalat na sa Gyeongdang. Ang Gyeongdang ay isang Chinatown sa Korea na kilala sa hindi magandang sitwasyon sa seguridad. Noong Oktubre, nang bumisita si Chinese President Xi Jinping sa Korea, isang YouTuber na sumisigaw ng kontra China ang inaresto ng pulisya na nagdulot ng gulo. At sa protesta na nakita ni Li Wei, ang mga kalahok ay may hawak na mga banner na nagsasaad ng pagtutol sa visa-free policy. Nagpataas ito ng kilay kay Li Wei. China out? Sobra na. Hindi ba dapat maging masaya ang Korea dahil sa pagtaas ng mga turistang Chino? Habang hindi pa naiintindihan ni Li Wei ang sitwasyon, isa pang kapahamakan ang dumating. Agad na nakilala bilang mula sa Chinese media na palibutan si Li Wei ng mga nagpoprotesta. Hoy, may taga-Chinese media rito. Dahil sa mga tulad ninyo kaya dumarami ang mga turistang Chino sa Korea. Balak ninyo bang dagdagan ang bilang ng mga Chino na nakatira sa Korea at agawin ang aming bansa? Kung iniisip ninyo na masaya ang Korea dahil sa mga turistang Chino, malaki ang inyong pagkakamali. Ganap na natigagal si Li Wei sa sunod-sunod na sigawan. Isang staff na nakapansin ng panganib ang humila sa kanya. Ginawa niya ang lahat para makatakas. Hindi ko akalain na ganito ang magiging sitwasyon ng Korea. Sa isip ni Li Wei ay nakaukit pa rin ang galit na mukha ng mga Korean. Pagkatapos, nag-imbestiga si Li Wei tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Korea at natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang damdaming kontra China sa Korea ay tumaas simula noong 2016. Noong taon na iyon, nang magpasya ang hukbo ng Amerika sa Korea, na i-deploy ang Terminal High Altitude Area Defense Missile Defense System,
Nagsagawa ng mga retaliatory measure ang gobyerno ng China. Kinansela nila ang mga cultural at art event, kabilang ang K-pop, sa China, itinigil ang importasyon ng Korean cosmetics at ipinagbawal ang pagbebenta ng group tour packages sa Korea. Mula noon, dumarami ang mga Korean na may masamang damdamin sa China. Noong Disyembre 2024, ang pro-China rhetoric na inilabas ng dating Pangulong Yoon Suk-yeol na inaresto dahil sa pag-aalsa ay naging mitsa na nagdulot ng mga protesta sa maraming lugar. Napagtantong delikado ang karagdagang reportahe sa Korea, mayroon pang isang huling bansa na nais puntahan ni Li Wei. May bulong-bulungan na ang Pilipinas ang nag-udyok sa mga protesta sa Korea. Hindi ako makakabalik sa China na puro magagandang bagay lang ang naririnig tungkol sa Pilipinas. Gayunpaman, ang naghihintay sa kanya sa Pilipinas ay isang pagkabigla na lubusang magbabago sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Sa ganoon, ganap na nabigo si Li Wei sa 4 na bansa, Inglaterra, Amerika, Taiwan at Korea. Lalo na, ang protesta laban sa China sa Korea ay lubos siyang nabigla at nalaman ni Li Wei na may kinalaman ang Pilipinas sa mga protesta sa Korea. Sa katunayan, sa panahong iyon, isang pahayag ng Pangulo ng Pilipinas sa isang pagtatanong sa Kongreso tungkol sa isyu ng West Philippine Sea ang naging malaking problema sa China. Nagalit ang gobyerno ng China sa pahayag ng Pangulo at nanawagan sa kanilang mga mamamayan na limitahan ang paglalakbay at pag-aaral sa Pilipinas na nagdulot ng biglaang pagtaas ng mga turistang Chino na nagpasyang maglakbay sa Korea. Ang pagkadismaya na iyon ay sumiklab sa protesta laban sa China na nakaharap ni Li Wei. Nang malaman ang katotohanan ito, nanginginig siya sa galit sa Korea. Nakakainis tingnan ang mga komento ng mga Korean sa media reklamo ni Li Wei sa staff. Hindi kapani-paniwala ang mga salitang lumabas mula sa mga kalahok sa protesta na nagpatakot sa kanya. Hindi pa ako naiinggit sa Pilipinas ng ganito. Mahusay ang ginawa ng Pangulo, hindi ba? Gayunpaman, mayroon pa rin siyang huling alas. Kung direktang pupunta ako sa Pilipinas, tiyak na makakakuha ako ng magandang footage. Plano ni Li Wei na baligtarin ang sitwasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-target sa kahinaan ng mga Pilipino, ang pagiging mahiyain at mahina. Ngunit sa oras na iyon, walang sinuman ang makakapagsabi na ito ay magdudulot sa isang di kapani-paniwalang sitwasyon. Ang unang lugar na pinuntahan ni Li Wei ay ang lugar ng Luneta Park sa Maynila. Ito ang sentro ng kultura at kabataan, isang simbolikong siyudad na sumasalamin sa kasalukuyang mukha ng Pilipinas. Kumpiyansang may hawak na mikropono, sinimulan ni Li Wei ang pakikipag-usap sa isang Pilipino. Pasensya na, sa tingin mo ba ay nahuhuli ang Pilipinas kumpara sa China? Sa biglang at mapanuksong tanong, isang kabataan na dumadaan ang nagpakita ng pagkagulat. Hindi naglakas loob na tumingin ng diretsyo at tahimik na umalis. Kita mo na, hindi man lang makasagot ng maayos ang mga Pilipino. Sa oras na iyon, ang mga Pilipino sa paligid, dahil sa labis na pagkiling ng tanong, ay nagsimulang lumayo kay Li Wei habang naglalakad. Nakita ni Li Wei ang eksenang ito at lihim na hinamak ang mga Pilipino, gamitin lang ng kaunting matinding salita, madali na silang tatakbo. Ano ang maganda sa ganoong mahinang lahi? Pero kung ganito, hindi ako makakakuha ng interview, kailangan kong lumipat ng lugar. Sinabi iyon ni Li Wei at lumipat kasama ang kanyang crew. Ngunit pareho pa rin ang resulta sa lahat ng lugar. Walang Pilipino ang gustong sumagot sa kanyang mga sobrang prangka na tanong. Kami po ay mula sa China Television. Maaari po ba ninyong sabihin sa amin ang inyong opinyon? Hinahangaan ba ng mga Pilipino ang China? Dating nalampasan ng Pilipinas ang China sa GDP. Ngayon ay nalampasan na ulit. Sigurado akong naiinggit kayo, hindi ba? Alam nyo na rin na hindi ninyo matatalo ang China, hindi ba? Kung titingnan mula sa labas, ang saloobin ni Li Wei ay parang isang mapilit na tindera. Ang pagiging iniiwasan ay natural lang. Mabilis ding umalis ang mga dumadaan sa paligid na parang ayaw nilang masangkot sa gulo. Ang kanyang tanong ay hindi isang tanong, kundi isang premise na ang China ay mas mataas. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay parang nakatakda na ang sagot. Kailangan ba talagang ikumpara ang China at Pilipinas?
Ang mga Pilipinong in-interview ay nagpakita ng pagkalito at nag-atubiling sumagot. At ang in-interview, nang makaramdam ng pagkailang, ay tumingin sa kamera, sumulyap sa paligid, at umalis. Paulit-ulit ang eksenang iyon, puro paimbabaw na salita lang at hindi taos puso. Ito ang kahinaan ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay laging nagpapalusot at tumatakas ng ganito, kaya hindi nirerespeto ng mundo. Babaguhin ko ang tanong at magpapatuloy. Pagkatapos, kahit lumipat na ng lugar at nagtanong sa mahigit 5 tao, hindi pa rin bumuti ang sitwasyon. Isang estudyanteng babae sa high school nang kausapin ay hinila ang kamay ng kanyang kaibigan at bumulong, delikado na, at umalis. Isang empleyado ng opisina naman, nang tutukan ng mikropono, ay ngumiti ng pilit at umiwas, pasensya na. Nagmamadali ako at nawala sa gitna ng pulutong. Ang mga kabataan ay umiiwas sa kamera. Ang mga nagtatrabaho ay nalilito at hindi naiintindihan ang intensyon ng tanong. Doon ay mayroong malamig na hangin na tipikal sa mga Pilipino. Maaaring intindihin bilang kawalang pakialam o intensyon na lumayo. Gayunpaman, hindi niya lubos na napagtanto ang posibilidad na maaaring hindi angkop ang kanyang tanong. Sa kanyang isip, ang kawalan ng kakayahan ng mga Pilipino na may kumpiyansang magpahayag ng kanilang opinyon ay naiintindihan bilang pagpapakita ng kanilang pagiging kulang sa tiwala sa sarili at pagiging komplikado sa harap ng China. Maging ang mga Pilipino na tumigil ng tanungin kung kinamumuhian nila ang China ay sumagot lamang ng awkward, hindi naman masyado. Kung ganito, hindi makakakuha ng reportahe. Hindi na ito kayang ayusin kahit i-edit pa. Pero mas kalmado ang mga Pilipino kaysa sa inaakala ko. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Liwei na masama ang sitwasyong ito. Ang mga Pilipino ay puro lang nakatingin sa kamera. Sa harap nating mga Tsino, hindi sila makatingin ng diretso, may inferiority complex. Kahit itago pa, halata pa rin. Naramdaman niya ang kagalakan na parang nahawakan na niya ang kahinaan ng mga Pilipino. Sa oras na iyon, may ideya siyang sumagi sa isip. Ang mga Pilipino ay hindi makapagdebate ng lohikal. Nagiging emosyonal sila o agad na nananahimik, isa sa dalawa lang. Kung gayon, pupunta ako sa pinakamatalinong universidad sa Pilipinas, ang Universidad ng Pilipinas Diliman. Personal kong tuturuan sila kung paano bumuo ng argumento. Inakala ni Liwei na hindi makasagot ng maayos ang mga Pilipino dahil sa kakulangan ng kaalaman at nagpasya siyang patunayan ito sa pinakaprestihiyosong paaralan sa Pilipinas. Ngunit sa pagsubok na ito, masaksihan niya ang isang di inaasahang eksena. Ang mga estudyante rito ay sigurado akong napakamayabang, mukhang interesante ito. Hindi siya makapaghintay sa interbyong ito. Ano kaya ang magiging mukha nila? Siya ay puno ng pag-asa. Nakatayo sa harap ng pangunahing gate, naghihintay si Liwei sa mga estudyante at sa kanyang cameraman na may bitbit na mabibigat na kagamitan, maingat na tumingin sa paligid. Ang mga Pilipino ay nakangiti sa labas, ngunit sa loob ay puno ng insecurities. Kapag tinamaan lang ng kaunting katotohanan, madudurog ang kanilang pagpapahalaga sa sarili at agad silang mawawalan ng kontrol. Kung makukuha ang eksenang iyon, tiyak na ang rating. Sa gitna ng campus na may bato malapit sa pangunahing gate, isang binata ang nakaupo sa bangko na tahimik na nagbabasa. Dumiretso si Liwei doon at, na may saloobin na parang hinahamon ang kabilang panig, kinasap niya ang binata. Ikaw ba ay estudyante rito? Nagsasagawa kami ng maikling interview. Sa tingin mo ba ay hinahangaan ng Pilipinas ang China? Ang mapanuksong tanong na nakabatay sa premise ng kultural na kahusayan ay agad na nagbago sa kapaligiran na parang gustong sabihin na nakatakda na ang sagot. Ang tanong niya ay nagpatulak sa binata na maghanap ng mga salita. Bahagyang kumunot ang kanyang kilay, mariing nakatikom ang labi at hindi sinasadyang umatras ang estudyante tumitingin sa paligid upang maghanap ng sagot. Tumigil ang mga estudyante sa paligid, nagsimulang magbulungan. Ano ang sinasabi ng babaeng iyon? Mukhang hindi maganda ang kanyang saloobin. Tila interview ito ng Chinese TV. Dapat bang ipagbigay alam sa security? Sa harap ng tanong na hindi maintindihan ng intensyon, lubos siyang nalito. Ang kanyang mga mata ay nagpapaikot-ikot mula sa mukha ni Liwei patungo sa mikropono at pagkatapos ay sa kamera.
Hinahangaan ng China? Maliit at nanginginig ang boses niya, gustong sumagot ng kung ano, ngunit hindi niya maintindihan ang intensyon ng tanong. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ang ibig sabihin ba ay paghanga sa kultura? Ang pagiging maingat ng mga Pilipino na nagsisikap na sumagot ng hindi nakakasakit sa kabilang panig ay kabaligtaran, nagpabagal sa kanyang pag-iisip. Sa panahong ito sa mundo, ang China lang ang napapansin, hindi ba? Ang Pilipinas ay parang isang bansa ng nakaraan na. Tanging mga tourist spot at pansit na lang ang natira. Pero sa totoo lang, wala namang espesyal. Sinasadya ni Li Wei na mang-udyok upang magalit ang binata. Kung magalit siya, makakakuha siya ng footage na pabor sa pag-edit. Ang ekonomiya ay stagnant. Walang pag-asa ang mga kabataan, hindi pa marunong mag-Ingles, at tinatawag pa ang sarili bilang isang umuunlad na bansa. Nakakahiya pakinggan. Upang maibunyag ang tunay na katangian ng mga Pilipino, ang mga emosyon na gustong makita ng mga manonood, sunod-sunod ang pag-atake ni Li Wei. Ganoon lang, hindi makasagot, at nananahimik lang. Ito ang masamang ugali ng mga Pilipino, kaya sinasabi ng mundo na sila ay isang lahi na walang paninindigan. Bakit hindi mo sabihin ng diretsyo, mas mababa ang Pilipinas sa China, alam mo rin iyon, hindi ba? Sa mga salitang iyon, nagsimulang magbulungan ang ilang estudyante sa paligid na nanonood. Mayroong kumunot ang noo sa mapanuksong saloobin ni Li Wei, mayroong mausisang sumunod sa pangyayari. Nakangiti ang kanyang bibig, ngunit hindi ang kanyang mga mata. Ang pagtingin na parang nagtutulak ng iba sa pader ay malinaw na naramdaman ng mga estudyante sa paligid ang kakaibang kapaligiran. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Ang pagunlad ng ekonomiya, kasaysayan at kultura ng China ay kahanga-hanga. Ngunit upang tawagin iyon na paghanga, sa tingin ko ay medyo iba. Ang di inaasahang kalmadong sagot ng binata ay nagpatigagal kay Li Wei sa ilang sandali. Kanina ay hindi man lang makasagot ng maayos, bakit ngayon ay ganito? Sa kanyang puso, ang pinaghandaang script ay dahan-dahang bumagsak. May sariling kagandahan ang Pilipinas na binuo sa mahabang kasaysayan. Halimbawa, ang lutuin, barong, Filipiniana, tradisyonal na kultura. Ang mga iyon ay tinatanggap ng mga tao sa buong mundo. Siyempre, kinikilala ko rin na ang kulturang Chino ay kahanga-hanga. Kalmado ang boses ng binata. Tumitig siya kay Li Wei nang may tapat na tingin, hindi nagpapakita ng galit. Sa kanyang mga salita ay nangingibabaw ang isang matapat na saloobin na nagpapakita ng paggalang sa kultura ng kabilang panig. Ngunit sa tingin ko, ang paghambing ng kulturang Pilipino dito upang tingnan kung sino ang mas mahusay ay isang maling paraan ng pag-iisip. Dahan-dahang pinili ng estudyante ang kanyang mga salita, sumasagot sa isang kalmadong tono. Sa mga salitang iyon, nanahimik si Li Wei sa ilang sandali. Ang magalang na pagtugon ay nagpakinig din sa mga estudyante sa paligid na nagbubulungan. Napakakalmado at perpekto ng sagot. Nakakatawa ang tagapagbalita na iyon na binabalewala. Tiyak na magiging interesante ito kung ipopost sa social media. Sa gitna ng mga papuri mula sa mga dumadaan, mahigpit na kinuyom ni Li Wei ang kanyang kamay, kumunot ang mukha. Ngunit pagkatapos ay pinilit ni Li Wei ang estudyante mula sa isang di inaasahang anggulo. Kahit anong tama ng mga argumento, ang mga brutal na aksyon na ginawa ng Pilipinas sa nakaraan ay hindi mapapatawad. Huwag mong sabihin na nakalimutan ninyo ang mga digmaan sa hangganan o ang mga isyu sa pag-aangkin sa dagat. Upang hindi mahalata ang pagbabago sa emosyon, lumipat siya sa paksa ng kasaysayan, isang mabigat na paksa at mahirap iwasan. Tila iyon ang huling alas upang hilahin ang debate sa kanyang panig. Ito ay isang masakit na kasaysayan, ngunit tayo sa kasalukuyan ay hindi maaaring mabuhay sa galit. Alam ang sakit, kailangan pa rin nating piliin ang kinabukasan. Sa mata niya ay nangingibabaw ang determinasyon na hindi magpabihag sa nakaraan. Paano naman ang tungkol sa pananakop? Sumunod na tanong ni Li Wei. Hindi man lang niluwagan ang atake, totoo na maraming nawala. Ngunit narinig ko rin na dahil doon ay nabuo ang infrastruktura, ang kalmadong pagtingin sa katotohanan mula sa magkabilang panig at hindi isang panig na akusasyon.
Ang saloobin na iyon ay nagpatigil sa hininga ng mga staff ng Tsina. Sa huli, ang mga Pilipino ay palaging iniisip na hindi sila kailanman magagapi, hindi ba? Kahit na isang hamon, hindi nagbago ang mukha ng binata. Kami ay isang lahi na babangon ng paulit-ulit. At ang pahayag na ito ay nagpabago sa kapaligiran ng kamangha-mangha. Samantala, tahimik na kinagat ni Li Wei ang kanyang labi at tumingin sa ibang direksyon. Hindi maaaring magtapos ng ganito. Kailangan ko siyang galitin. Sa huli, isang tanong lang. Talaga bang kinamumuhian ng Pilipinas ang Tsina? Sa kanyang isip, ang kalmadong pagtugon ay tanda ng kawalan ng kumpiyansa at ang hindi pagsagot ay pag-amin sa pagkatalo. Nagpasya siya ng ganoon, ngunit nabasa na ng binata ang lahat. Iniisip mo na kung hindi ako sasagot, mapapatunayan ang inyong pagiging tama, hindi ba? Ang tanong ng binata ay nagbunyag sa kanyang pagiging matigas ang ulo. Gaya ng sinabi niya, naniniwala siya na ang pananahimik na iyon ang patunay ng tagumpay ng Tsina. Kami, ang mga Pilipino, ay hindi kinamumuhian ang Tsina. Iniisip din namin na kahanga-hanga ang Tsina. Hindi namin gustong tanggihan iyon. Kung gayon, halimbawa, kung sasabihin kong kinamumuhian ko ang Tsina, matutuwa ba ang mga Tsino? Ang pabalik na tanong na iyon ay nagpabago sa mata ni Li Wei. Ang mga salitang iyon ay hindi sarkastiko o pagtutol, kundi isang simpleng tanong mula sa kaibuturan ng puso. Hindi maaaring mangyari iyon, hindi ba? Sa tingin ko, dapat tayong maging mga taong nagtuturo sa isa't isa. Ang mga Pilipino ay hindi lamang nararamdaman na walang gaanong kahulugan ang paghahambing. Ang pahayag na iyon ay nagpatigagal kay Li Wei. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na mikropono, tumingin siya sa paligid na parang naghahanap ng susunod na sasabihin. Ngunit sa Pilipinas ay mayroong mga salitang mapanlait sa Tsina na nangangahulugang ang mga Pilipino ay magalang sa labas, ngunit sa loob ay hinahamak ang Tsina. Hanggang sa huling sandali, gusto pa rin niyang patunayan ang kanyang pagiging tama. Ang kanyang tanong ay hindi na para kumpirmahin, kundi isang simpleng pagtutol. Huli na para magsalita ng magagandang salita ngayon. Ang kasaysayan ng diskriminasyon ng mga Pilipino laban sa mga Tsino ay naipon na bilang isang katotohanan. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay napakatahimik at malumanay. Totoo na bilang isang Pilipino, nakikita ko iyon bilang isang bagay na nakakalungkot. Ngunit sana ay maintindihan niyo na hindi iyon ang opinyon ng lahat ng Pilipino. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi nagpakita ng galit, nagsalita lamang ng matapat at prangka. Ang ganitong kilos ay nagpabago rin sa mukha ng mga staff ng Tsina. Sa ganyang sagot, wala na akong masabi. Medyo tumagos ang kanyang mga salita. Nagbago na ang aking imahe sa Pilipinas. Ang mga nasa paligid ni Li Wei ay nakumbinsi, ngunit nanginginig siya sa galit. Bakit hindi ninyo tanggapin? Tiyak na may isang bansa sa kung saan na nakakaintindi sa kadakilaan ng Tsina, hindi ko na kaya. Bakit hindi ninyo tanggapin na ang Tsina ang pinakamahusay na bansa sa mundo? Sa huli, sumiklab ang emosyon ni Li Wei at kinwento niya sa binata ang tungkol sa pagraranggo ng mga kinamumuhiyang bansa. Sa sandaling iyon, tahimik ngunit matatag na sinabi ng binata, hindi po kami interesado sa mga bagay na tulad ng pagraranggo ng mga kinamumuhiyang bansa. Hindi po namin iniisip na ang halaga ng isang bansa ay dinidektahan ng isang pagraranggo. Ang tagumpay sa pagraranggo na sinikap ipilit ni Li Wei sa mga Pilipino ay isang bagay na hindi dapat pag-abalahan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Tsina na nagmamalasakit sa bawat ranggo at ng isang Pilipinas na hindi nagmamalasakit sa mga ganoong bagay ay napakalaki. Bakit? Bakit walang kumikilala sa Tsina? Ganap na nadurog ang puso ni Li Wei. Sa oras na iyon, idinagdag ng estudyante, gusto rin po namin maging kaibigan ninyong mga Tsino kung maggalangan po tayo. Hindi po ba iyon ang pinakamaganda? Nagtapos ang pag-uusap, iniwan si Li Wei na nakatayo ng tahimik sa gitna ng campus. Tiningnan niya ang binata na kalmadong bumalik sa kanyang libro. Tiningnan ang iba pang mga estudyante na masayang nagtatawanan sa liwanag ng hapon ng Maynila. Sa unang pagkakataon, ang pader ng pagmamataas na kanyang binuo sa buong buhay niya ay nagpakita ng isang lamat at sa pamamagitan ng lamat na iyon,
isang sinag ng ibang katotohanan ang pumasok. Ang mundo ay hindi lamang tungkol sa panalo at talo, mas mahusay at mas mababa. Marahil ang tunay na lakas ay hindi nasa pagiging numero 1, kundi nasa paggalang, pag-unawa at kakayahang maglakbay ng magkasama patungo sa kinabukasan. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Ano ang naisip mo sa kwentong ito? Mangyaring ibahagi ang iyong nararamdaman sa section ng komento sa ibaba. Kung gusto mo ang mga ganitong malalim na kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video.